Nag-iinspeksyon na si Pangulong Aquino sa Tubigon, Bohol. May news to go si Ruth Cabal. Ruth. Howie, nandito nga tayo ngayon sa Tubigon Port, no? Nag-inspeksyon ng Pangulo dito kasi ang nakita niya yung mga malalaking bitak ng dun sa kalsada dito sa port, dun sa may docking area. So nakikita natin nagbibigay siya ng instructions dun sa ilang mga opisyal kasi kasama rin niya yung mga taga DPWH, taga ilang cabinet secretaries from DILG, from DOE. Hindi na tayo pinalapit, no, kaya hindi pa natin ma-follow up kung ano yung mga particular instructions na binigay ng Pangulo. Pero kanina rin ay nag-ikot siya dun sa ilan pang mga lugar dito na nasira nga ng lindol. Kasama dyan yung simbahan dito, yung munisipyo at yung kanilang palengke. Howie, kahapon noon, kagabi pala, doon natulog ang Pangulo sa isang tent sa Loon. Isa rin yan sa mga bayan na pinakamatinding nasa lantangan ng lindol. Kasi ang sinasabi niya, gusto niyang ipakita yung pakikiisa doon dito sa mga taga-Bohol at ganun din ipakita na safe na magstay dito para sa mga residente na tatakot daw dahil dun sa mga usap-usapan tungkol sa mga sinkhole at dun sa mas malakas pa raw na lindol na usap-usapan dito. Sinasabi niya hindi raw yan mangyayari dahil nakonsulta na raw nila yung mga eksperto mula sa PIVOX na sinasabi walang ganyang eksena, no? Tapos tiniyak din ng Pangulo na may sapat na relief goods at gayon din ay may sapat din na pondo. Ang gobyerno, sabi niya, may 20 billion pesos na savings na pwede daw itap para sa recovery at rehabilitation ng Bohol. Mula dito ay pupunta ang Pangulo sa Sagbayan naman. Howie? Ruth, no? Curious lang ako. Paano ba mag-tent ang isang Pangulo? Anong klaseng tent yan? Special tent ba yan? May special facilities? Actually, hindi tayo sinubukan natin sumunod kagabi, no, doon sa area kung saan sinasabing matutulog yung Pangulo. Hindi tayo pinayagan tumuloy ng Presidential Security Guard. Pero Presidential Security Group. Pero ang sinasabi nung kanina, kausap lang natin yung ilang cabinet secretary, sila Secretary Petilla, kausap natin kanina, ang sinasabi nila ay parang tent daw yan na open daw yung tent. Tapos nasa isang open space lang din sila. Yan din yung impormasyon na binigay sa atin kagabi ni Secretary Mar Rojas. So, hindi natin ma-visualize kasi nga yung security, hindi na tayo pinapatuloy. So, but yung area na nakita natin is an open area beside yung evacuation center doon sa isang eskwelahan sa Loon, Howie. Okay, siguro naman yung Malacanang maglalabas ng litrato para at least makita natin kung ano talaga yung tulugan ng Pangulo at mga kasama niya. Hindi lang siguro siya nag-iisa doon, ano? Kasi tinanong natin kanina yung ilang cabinet secretary, sabi nila sa isang tent daw sila nagstay kagabi. Tapos kagabi na bago yung last event ng Pangulo, bago matapos, doon nagbiro pa nga ito na matutulog na daw sila sa tent. At sa pagkakaalala niya ay huli nga daw siyang natulog sa tent nung grade school pa daw ata siya o basta nung nasa eskwelahan pa daw siya, Howie. Okay, paano naman yung media na kasama ng entourage ng Pangulo? Naka-tent ba kayo o bumalik kayo sa isang hotel? Hindi, well, some of us left sa mga sasakyan, tapos yung iba naman kasi kung saan nangyari yung briefing kagabi sa may munisipyo, parang may mga tolda doon, saka may mga upuan. So, kanya-kanyang diskarte na lang kung saan matutulog, no? Pero syempre, kailangan nating bantayan ang Pangulo, kaya halos lahat naman ng media ay naiwan lang din sa Loon at doon na rin nag-overnight. Nakaranas ba ang entourage ng Pangulo ng mga aftershocks? Isang ordinaryong karanasan dyan sa Bohol? Well, tayo kasi kagabi parang wala naman tayong masyadong naramdaman na aftershock. So, dun sa side nila kasi although medyo elevated, nakita natin yung pinagstayan nila, no? Hindi din natin malaman kung baka mas matindi yung naramdaman nila doon. But sa atin on our part, we're in the same town, hindi naman masyado kalakasan yung mga naramdaman natin na aftershocks at wala pa tayong makuhang ganyan din informasyon kasi medyo paspasan din yung coverage natin ngayon dito sa Tubigon, Howie. Kumusta naman yung sanitation facilities dyan sa area ng tinulugan ng Pangulo? May mga palikuran ba? Kasi alam natin na isang malaking problema yan sa mga evacuation center.
Yung pong facilities na ginamit ng Pangulo or ng cabinet members, hindi na natin nakita yan, Howie. Pero kasi nung inikot natin earlier, yung mismong evacuation site, yung isang nakita natin, yung dun sa eskwelahan, no, open field yan, at nandun yung mga tents, wala pa tayong nakitang portalet. Pero nung tinanong natin yung DSWD tungkol dyan, ang sinasabi nila, dumating na daw yung mga materyales na paggawa ng mga temporary toilets. So, naghukay na rin daw dyan para kung saan isi-set up yung mga temporary toilets. At may iba rin daw atang pribadong grupo yung magdo-donate naman ng portalets. Pero kahapon wala pa yan. Pero ang sinasabi nila ay padating na daw yan, Howie. Okay. So far, ano yung sinasabi ng mga kasama ng Pangulo? Ano yung nakikita nilang pinakamalaking pangangailangan ng mga biktima? Sa ngayon naman kasi ang ino-order talaga din ng Pangulo kasi sinasabi ni Secretary Soliman kagabi from DSWD na in transit pa yung mga dagdag na relief goods. Pinamamadali nga sana ng Pangulo na ma-deliver daw kaagad para doon sa mga ibang lugar na hindi pa nararating dahil nga mahirap puntahan. Although basically kasi ngayon nga ay maayos na rin naman yung mga ibang kalsada. Ang problema lang kasi yung mga talagang silang bridges, kailangan magdi-detour ka via several towns. So ang parating ginigit ng Pangulo ay gusto niya nga makarating agad yung relief goods. Nag-report din yung Department of Energy tungkol doon sa pagre-restore ng kuryente. At sinasabi nga nila ay malaki na rin daw na bahagi ng Bohol ang may kuryente. Kaya lang daw yung iba, kasi nga nasira yung mga transmission lines ng kuryente. Ang ginagawa daw nila, house-to-house basis na nga daw yung pag-iikot nila, in-inspection talaga nila kung working yung mga kuryente. Kasi sabi nga ng Pangulo, isa yan sa mga dapat tignan para ma-assure yung mga residente na kung hindi naman talaga ganun ka-damage yung mga bahay nila, ay makabalik na sila ulit sa mga bahay nila. Ang pinopoint out ng Presidente ay ang pinaka-importante ay maibalik daw yung normalcy. Kaya lang nga sinasabi niya, alam niya na may aftershocks pa, so mahihirapan. Pero sana daw yung pag-iisip ng mga Boholano ay mawala na kahit papano yung kanilang takot sa mga aftershocks at unti-unti nang ibalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Okay, maraming salamat. Ruth Cabal.